Nakasanayan na namin na tuwing February 14 ay kumain sa buffet dahil ito na rin ang aming anniversary at dahil mahilig talaga kaming kumain kaya sa kainan lagi yung pinupunta namin. 2024 ay sa Crown Sydney kami kumain, isa sa pinakamahal na buffet dining sa Sydney. Noong 2025 naman ay sa Sydney Tower kami pumunta. Kakaibang karanasan dahil habang kumakain kami ay talagang tanaw mo ang halos buong Sydney dahil yung buffet dining ay talagang nasa pinakataas ng tower. Ngayong 2026, dito sa Brisbane naman kami magse-celebrate ng aming anniversary at napagpasya namin na pumunta sa buffet dining na may ihaw-ihaw. Isa itong Korean barbecue restaurant na medyo malayo sa tinitira namin. Pero okay lang naman dahil hindi kamahalan yung presyo dito dahil hindi naman kailangan na dun medyo sa high-end na buffet dining. Ang importante ay magkasama kami ng aking partner, makapag-celebrate at ang sabay na mabusog. Halos 1 oras din yung naging biyahe namin bago nakarating dito. At medyo napaaga rin kami dahil sarado pa nung nakaakyat na kami. Kaya nagantay muna kami ng ilang minuto. Yung pangalan pala ng restaurant na ito ay Go Jeep K-Grill Buffet. Nung nakapasok na kami, bayad muna bago kain. Marami rin ditong pagpipilian mula sa Korean hot dishes, side dishes, cold dishes, seafood dishes, mga karning pang-ihaw, mini pot para sa gustong magsabaw at higit sa lahat. Meron din silang sushi bar na kung saan ay eat all you can din. Kaya siguradong mabubusog at masusulit talaga yung bayad mo. Nung nakapasok na kami at nakapagbayad na ay agad na rin kaming umatak sa mga pagkain dahil parang nakaka-excite ng kumain at ma-experience na rin yung mga pagkain nila. Kung ano-ano na rin ang pinagkukuha namin dahil halos lahat ay gusto naming matikman. Habang nag-iihaw kami ng karne, napansin ko lang iba talaga kapag anniversary ang sineselebrate mo. Hindi lang siya tungkol sa pagkain, hindi lang tungkol sa buffet, kundi tungkol sa consistency. Tulad ng pag-ihaw ng karne, kailangan bantayan, baliktarin at alagaan para hindi masunog. Habang nilalagay namin yung Wagyu beef sa grill, naririnig ko yung sizzling sound. Naamoy ko yung usok na may halong aroma. Tapos sabay tingin sa partner ko na masayang kumakain. Doon mo marirealize na minsan, simple lang pala ang happiness. Hindi kailangan na laging 5-star hotel o pinakamahal na kainan. Noong 2024, nasa Crown Sydney kami. Sobrang sosyal. Noong 2025, nasa Sydney Tower naman. May view na halos buong syudad ang tanaw mo. Pero ngayon 2026, dito sa Brisbane, sa Korean barbecue restaurant, mas simple pero parehong saya, parehong busog, at parehong grateful. Habang pabalik-balik kami sa sushi bar, sa hot dishes, sa meat section, parang wala nang diet-diet. Anniversary to eh. Cheat day kung cheat day. Kumuha pa kami ng mini pot para may sabaw tapos dagdag pa ulit ng karne. Sabi nga namin, minsan lang to kaya sulitin na. Sa totoo lang, hindi naman mahalaga kung saan kayo kakain o magse-celebrate. Ang mas mahalaga, gaano mo kamahal yung kasama mo habang kumakain. Kahit medyo malayo yung biyahe namin, kahit naghintay pa kami sa labas dahil maaga kaming dumating, sulit lahat kasi magkasama kami. Meron lang pala kami ditong 90 minutes para kumain. Pero hindi naman siya nakaka-pressure kasi para sa amin ay sakto lang to para ma-enjoy yung pagkain, makapagkwentuhan at makapag-ihaw ng maraming Wagyu beef. Medyo naparami na rin yung nakain namin kaya napagpasya na namin mag-dessert na pangtanggal umay. Meron silang chocolate fountain at yung crush ice machine na malapang halo-halo. Syempre, hindi namin pinalampas yan. Kumuha kami ng marshmallow, prutas, tapos isinawsaw sa umaagos na tsokolate. Yung tipong kahit busog ka na, may extra space talaga para sa dessert. Totoo pala yung sinasabi nila, hiwalay ang tiyan para sa panghimagas. Trinay din namin yung shaved ice. Nilagyan ng kung ano-anong toppings, parang bumalik kami sa pagiging bata. Isa ito sa pinaka-relax at pinaka-komportable na nakainan namin. Walang pressure, walang dress code, walang arte, kain lang, kwento lang, tawanan lang. Habang patapos na yung 90 minutes namin, napansin ko na hindi lang pala kami nabusog sa pagkain. Nabusog din kami sa oras ng magkasama kami, sa dami ng trabaho sa pagod sa araw-araw. Yung simpleng ganitong pagkakataon na makaupo, mag-usap at mag-celebrate ng isa pang taon na magkasama. Busog na. Tumayo pa naman mahigit 1 oras para lang kumain at magpakabusog. At ngayon, busog na. Gusto ko na lang matulog. Ngayon, uwi na kami. Dahil sadya namin, yung sadya lang naman namin ay magpakabusog. So, ako si Kusinerong Mayor, sabing, bye-bye. Kusinerong Mayor ang kasama nyo sa biyaheng masaya. Sumama kayo, sumama ka sa biyahe. Di masaya kay Kusinerong Mayor ay panalo ka.